Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome to this celebration of the Holy Mass. Bago ako magsimula, batiin muna natin ang isa't isa ng isang mapagpala at magandang umaga. Magandang umaga po, yung mga nasa likod ninyo, nasa kaliwat kanan, batiin po natin at ngitian. Magandang umaga po sa inyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y nagagalak na magkatipon-tipon, ika-33 linggo sa mga karaniwang panahon. Ito po ang huling linggo bago ang pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Susunod na linggo, magtatapos na yung ating kasalukuyang liturgical calendar. Kaya nga, dahil malapit na ang pagtatapos, inaanyayahan tayo ng mga pagbasa na magsagawa ng tinatawag na self-evaluation o ng pagsusuri ng sarili. Papaano nga ba natin ginamit ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Alam niyo mga kapatid, without us knowing it, minsan consciously or unconsciously, kung pagdinilayan natin, marami namang ibinigay sa atin ang Diyos. Kaya nga ang tanong sa Ebanghelyo, ano nga ba, paano nga ba natin ginamit ang mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Alam nyo, maraming bagay na binigay sa atin ng Diyos. Una sa lahat, ang biyaya ng buhay. Imagine, sa araw na ito, nakabangon tayo, nakagising tayo. May mga tao na hindi na nagising ngayon. May mga tao na hindi na nagdugtungan ng buhay dahil binawi na ng Panginoon sa ospital. Pero tayo, nandito tayo. Nakabangon tayo kaninang umaga, nakakain ng almusal, nakapaghanda para sa pagdiriwang ng misang ito, binigyan ng panibagong buhay. At hindi tayo katulad ng iilan na hindi na nasinaga ng araw. Ganda ng panahon, no? Binibigyan tayo ng panibagong buhay. Pangalawa, ang biyaya ng oras at panahon. Sabi nga nila, ang oras ay kayamanan din. Di ba sabi nga, time is gold. Sa ngayon, pakiramdam natin, marami tayong oras. Pero darating ang araw na lilipas ang mga oras at masasabi natin, papaano ko nga ba ginugol ang aking panahon, lalo na ang oras na ibinigay sa akin ng Panginoon? Kung ikaw ay bata pa, katulad ng mga batang ito, pakiramdam nila marami pang oras. Pero kapag ikaw ay nasa takip silim na ng iyong buhay, unti-unti mararamdaman mo, parang kakaunti na lang ang oras. Kaya nga nararamdaman ito ng mga taong nakaranas ng kamatayan sa pamilya. Minsan sinasabi ng isang namatayan, no? Sana binigyan pa kami ng maraming oras para nasabi ko sana yung mga bagay na hindi ko pa nasasabi. Nagawa pa namin ang mga bagay na hindi namin nagagawa. Sana nakasama ko pa si nanay. Sana nakasama ko pa si tatay. Sana nakasama ko pa yung aking yumaong asawa o yung aking lolo at lola. Kaya nga, mahalaga ang bawat oras, mahalaga ang bawat sandali. Kaya nga, papaano ba natin ginagamit ang oras na binigay sa atin ng Panginoon? Ginagamit ba natin ito sa makahulugang bagay, makabuluhang mga bagay, o baka mas ginagamit natin ito sa mga walang kapararakang mga bagay? Self-reflection, pagnilayan natin. Alam nyo mga kapatid, minsan kapag nagiging busy na tayo, pansinin natin, ano ang unang-unang bagay na nawawala? Oras ng pagdarasal. Minsan pati yung pagsisimba natin tuwing linggo, iniisang tabi natin. Kapalit ng iba pang mga gawain na sa palagay natin yun yung pinakamahalaga. Pansinin ninyo,
Ilan ang parishioners ng Nativity of Our Lady Parish? Kung titingnan natin, di naman tayo gaanong marami. Asan kaya yung iba? Baka busy. Paano kaya kung isang araw, bigla silang kunin ni Lord at sasabihin ng Panginoon, busy din ako sa iyo, patay tayo dyan. Kaya nga mga kapatid, huwag nating sayangin ang mga oras. Sabi nga, kapag mahal mo ang Panginoong Diyos, maglalaan ka ng oras. Hindi nga ba kapag mahal mo ang iyong kapamilya, ang kapwa, maglalaan ka talaga ng panahon, magbibigay ka ng oras. Kasi mahalaga siya. Kapag yung mga magulang natin matanda na, talagang paglalaanan natin ng oras sapagkat sila ay mahalaga. Alam nyo, minsan sinabi ni Cardinal Tagle, time is short. We don't know how long life will last. Meet your family, friends, utter words of forgiveness and understanding. Untie your hearts and let it live. Minsan ang buhay natin, nagugugol na lamang natin sa napakaraming mga regrets, napakaraming mga sama ng loob. Kaya tuloy maraming mga panahon ang nasasayang. Sabi ni Cardinal Tagle, let our hearts live, utter words of forgiveness and understanding, for life is short. Kaya nga mga kapatid, biyaya, ang oras. Pangatlong biyaya na magandang ipagpasalamat sa Diyos, ang biyaya ng kayamanan na pinagkaloob sa atin, the material gifts we possess. Malaki man o maliit, lahat tayo ay binibiyayaan ng Panginoon. Kaya nga anumang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, lalong-lalo ng mga material na bagay, hindi natin dapat yan ipinagkakait. Hindi natin ito ipinagdadamot. Walang dahilan para maging madamot. Walang dahilan para maging sakim. Ang taong madamot at sakim, hindi siya masaya. Dahil hindi siya kailanman nakokontento. Ang taong madamot, laging may nakakaawa yan. Kasi laging naghahanap. Kahit mayroon, pakiramdam niya, laging nagkukulang. Kaya nga mga kapatid, huwag natin nahayaan ang mga biyayang ito ay maging sumpa. Kasi yun ang kabaliktaran ng biyaya. Ang biyaya kapag hindi ginamit ng maayos, nagiging sumpa. Ano mang bagay na binigay sa atin ng Diyos, nasasayang kung hindi ginagamit ng mahusay at hindi ginagamit para paglingkuran ang kaharian ng Diyos. Halimbawa, binigyan ka ng talino. Gamitin mo ang talinong yan to build up the kingdom of God. Pag ginamit mo ang iyong talino para manloko ng kapwa, ang biyaya ng katalinuhan nagiging sumpa. Kung halimbawa binigyan ka ng lakas, o di kaya naman binigyan ka ng kagandahan, gamitin mo ang lakas na iyan at ang kagandahang iyan para i-build up ang ibang tao. Kasi kapag ginamit mo yung lakas na iyan, yung kagandahang iyan, para manakit at hindi mag-alaga at magkalinga ng kapwa, ang biyaya nagiging sumpa. Kung mahusay kang magsalita, matamis ang iyong pagsasalita, pero ginagamit mo yung kakayahang iyan para magsinungaling, magbaluktot ng kwento, gumawa ng kasinungalingan, magkalat ng fake news, yung kaloob ng husay ng pagsasalita, imbis na nagiging biyaya, nagiging sumpa. Malungkot. Kasi sa wakas ng buhay natin, isusulit natin sa Diyos. Mga kapatid, wala namang bagay na galing sa atin. Lahat ay galing sa Diyos. At katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo,
sa wakas ng ating buhay, sa dulo ng lahat, tayo'y mga aliping pinagkatiwalaan lamang. Ang lahat ng ito na mayroon tayo, isusulit natin sa Diyos. Nakakatakot kung maratnan tayo na walang tinubo yung ibinigay sa atin ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, habang pinagdinilayan ko ito, bigla lang pumasok sa isip ko yung isang encounter ko sa isang ordinary parishioner natin dito sa parokya. Minsan, habang naglalakad ako dyan sa ating patio, nagro-rosaryo ako dyan, merong isang ordinary parishioner na dumating, no? At pumunta ng Adoration Chapel at paglabas, nagkasalubong kami. At lumapit sa akin, sabi niya, alam niyo, Father, maraming salamat dahil sa panahon na nakikita ko na nagsisimba ako dito sa Nativity. Kitang-kita yung mga improvements, no, ng ating simbahan. No? Kwento ko po ito, hindi para i-build up ang sarili ko. Yun po ay galing sa Kanya. No? Sabi niya, maraming salamat, Father. Dahil kahit papaano na itatawid natin yung mga pangailangan ng parokya. Kahit na dumaan yung pandemic, no, hindi tayo tumigil, nagkatuloy-tuloy tayo sa mga pagsasaayos at pagsasagawa natin ng mga improvements dito sa ating parokya. Sabi ko naman sa kanya, alam niyo, ako ho ang magpapasalamat kasi hindi rin ho kayo tumigil sa pagtulong. Hindi rin ho kayo tumigil sa pagbibigay ng inyong sarili. At lahat po na itong nakikita natin ay dahil po sa sama-samang pagtutulong-tulong at pagsasakripisyo ng mga tao. Wala tayong itinatangi, maliit man na ambag o malaki man na ambag, pare-pareho ho yan. Tinanggap natin bilang regalo, ibabalik natin sa Diyos bilang pag-aalay at bilang regalo. Alam nyo, after noong conversation namin, napagtanto ko, talagang napakabuti ng Diyos. Kasi sabi ko sa Kanya, binibigyan pa rin ako ng pagkakataon na maging mabuting steward. At nagiging mabuting steward po ang pari kapag nakikita niyo yung mga parishioners niya na nagiging mabuting steward din. Kung kayo natututo, ako din natututo bilang inyong pari. At nakakapagpalakas po ng loob yon kung kapwa nahuhubog ang mga mananampalataya na maging mabuting katiwala, ang pari din nagiging katiwala sa mga bagay na ipinagkaloob dahil naalagaan ang mga bagay na ipinagkatiwala. Kaya nga mga kapatid, ipagdasal natin ang isa't isa na maging mabuting katiwala tayong lahat dito sa ating parokya. Kaya nga wag nating kakaligtaan yung pananagutan. Wag nating kakaligtaan yung mga pag-aalay natin, malaki man o maliit. One is not too poor to give. Lagi kang may ibibigay. Wag nating kakalimutan na maglaan ng oras sa paglilingkod. Wag nating kakalimutang ibigay ang ating sarili sa paglilingkod sa iba. Kasi yun ang tawag ng social justice. Dahil sa kahuli-hulihan, ang Diyos ay hindi naman tumitigil sa pagbibigay biyaya sa atin. Sana patuloy tayong maging bukas palad para dumaloy ang mga mabuting pagpapala ng Diyos sa iba. Sapagkat tama ang Ebanghelyo sa linggong ito, ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunti na nasa Kanya ay kukunin pa. Mamili tayo. Anong gusto natin? Maging biyaya o maging sumpa? Sana sa wakas ng ating buhay, may maisusulit po tayong mga tubo sa Diyos. Dahil pinili nating magmahal, pinili nating magpatawad, pinili nating maglingkod, pinili nating mag-alay.
Ang lahat ng iyan, makikita natin ang tubo kapag humarap na tayo sa ating Panginoon. Binigyan tayo ng Panginoon. Sana maisulit natin ang tubo sa Diyos dahil sa mga biyayang Kanyang pinagkaloob sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y magsisi